pasok na naman tayo bukas. May overtime kami ni Yorme bukas. Plus 9. Diyan rin na yung overtime nakakatamad. Kasi aga magising. Tapos halos buong araw ka sa trabaho. Pero kailangan pagka nag-iipon ka rito, kailangan tiyagain mag-overtime. Nakita niyo ba yung video ko kanina? Yung pagka yung kumukulong tubig ginagis mo sa malamig na panahon. Malamig kasi ngayon. Pero mas malamig pa rin sa Alberta. Parang nagma-minus 35, 40 na yata sila dun. Dito kasi ang pinakamalamig lang ngayon namin ayan, minus 28. Minus 28 kami ngayon. Gabi na ngayon dito. Anong oras na? Alas 6 ng gabi, linggo. Minus 28. Pagka hinagis mo yung kumukulong tubig sa hangin, mag-ano siya, magpipris ka agad siya. May tawag diyan yung Impemba effect. Wala lang, nakita ko kasi sa mga YouTube Sinubukan ko lang. Ayan, gumana naman. Nakakatawa, parang nag-i-evaporate siya kaagad pagka yung hagis mo sa taas. Wala lang, pinakita ko na sa inyo. Yun. Hindi, meron nga ako kasing napanood dito sa TikTok, no? Swerte. Nanalo yung kababayan natin sa Toronto ng 68 million Canadian dollars sa Toronto. Magkano yun sa Philippine peso? Ano pala yun? 2.8 billion na yun sa Philippine peso, no? Pero sabi nila, yun yung conversion sa 68 million na napanalunan ng kababayan natin sa Toronto. Sabi nila pagka nanalo ka raw dito ng mga lottery, yung mga ganyan, hindi mo raw pwedeng iuwi. Kunyari idadalhin mo siya sa ibang bansa. Hindi raw. Kailangan dito mo raw ata gastusin. Yung narinig ko lang yun sa mga kasama ko. Hindi correct me if I'm wrong. No. Pero napakaswerte, no. Nandito ka na sa Canada, nanalo ka pa ng loto, no. Pero kung ako ganyan, mananalo ko ng ganyan kalaki. Uwi na lang talaga ako ng Pilipinas Parang masarap pa rin. Iba pa rin yung weather sa Pilipinas, hindi lang yung weather. Yung mga kahit sabihin mo ng mga puro yung mga traffic, yung gobyerno natin, yung yung mainit, no? Pa rin, iba pa rin yung pagka nasa Pilipinas. Dito kasi sa maganda yung mga sahod, ganyan. May snow. Sa totoo lang, umpisa lang. Kunyari, pagka pupunta kami ng trabaho, parking, papasok lang sa may trabaho. Kahit naka full battle gear ka na, naka yung makapal na jacket, may gloves ka na, meron ka ng bonnet. Diyos ko, sobrang sakit talaga. Parang nanunuot sa buto yung lamig ng snow. Akala nyo pag nakikita nyo sa Facebook, nagpo-post yung mga nasa ibang bansa. Akala nyo mukhang maganda lang, pero isusumpa nyo talaga pag pero yun, no? Kung kunyari manalo ka rito ng ganyan, yung ganong kalaking pera, puta, instant millionaire ka. Ang dami mo nang pwedeng gawing business pagka yung meron kang ganong kalaking pera na nakuha rito. Pero pwede naman kung kunyari dito ka na lang din mag-business. Marami naman pwedeng business dito. Ang maganda rito sa lugar namin dito sa may Brandon. Maraming opportunity para sa business. Yun nga yung iniisip ko na nagawin. Mag-business dito, yung shout out kay Kuya Jay Tadeos. Nagbi-business yan, yung mga nandito sa Brandon City. Kung gusto niyo umorder nung yung lechon, masarap kasi may business pala siya sa Pilipinas na ganyan, yung lechon. Masarap, mura lang pagka gusto niyo bumili, simpleng pampulutan, ganyan. Pwede umorder lang kayo, message niyo lang siya. Di-deliver niya pa sa iyo yan. Kaya nga dito parang mas napapasama pa ako kasi pagka ganyan, magkano lang naman yung gagastusin mo, no? Tapos lechon na yung pulutan mo. Ganun ang ginagawa ko Pero anyways, yun nga. Dito sa Canada, sa totoo lang,
ano yung kunyari nagkaroon ka na, karamihan ng mga kababayan natin kunyari nagretiro na, ginagawa nila, umuwi rin ng Pilipinas, doon sila papalipas ng winter. Kunyari dito magsisimula winter November, uwi ng Pilipinas yun, 6 na buwan sila dun sa Pilipinas. So nasa Pilipinas na sila na Pasko, tapos maganda pa yung weather, tapos kasama mo pa yung pamilya mo. Dito kasi hindi masyadong inaano yung Pasko. Ang Pasko lang dito pagka yung mismong Pasko na, yun lang yung celebration dito. Hindi yung tulad sa Pilipinas na September pa lang grabe na yung celebration natin. Ibang iba yung pakiramdam na nasa Pilipinas ka. Lalo na ako, 2 Christmas na yung inabutan ko rito. Mas mas okay pa rin sa Pilipinas. Pero naman, nakaka-survive naman, no? Kahit mamimiss mo na yung yung pamilya mo, mga tropa mo sa Pilipinas, magko-compensate na lang sa ating mga syempre kailangan mong pasayahin na lang yung yung sarili. Kasi wala ka naman magawa, nandito ka nagtatrabaho, no? Tapos ang kagandahan pa nga dito, no? Kasi ngayon, 'di ba wala pa akong sasakyan. Ang daling mag-ipon. Diyos ko, parang kaya mong mag-ipon ng 500,000 sa sa trabaho ko. Ito experience ko lang to. Saka ito, huwag niyo akong i-judge kasi yung mga yung mga iba nating mga kababayan dito, marami na silang bayarin, kaya hindi sinasabi nila mahirap mag-ipon. Ako dito, nangungupahan lang ako lang mag-isa. 2 kami ni Jasmine, pero hindi naman ganun kalaki yung ginagastos namin. Tapos wala pang bayarin na sasakyan, ganyan. Wala pang binabayaran na malaking bahay. Nakakapag-ipon. Isipin mo, kaya mo mag-ipon ng 500,000. Kailan ako nagsimula November? October lang yata ako nag-start yung todong ipon. Kayang-kayang makuha yung 500,000 sa kahit itong March lang. Kung yung sagarang lang, pa nito, magastos pa ako nito, marami pa akong binibili ng yung mga gadgets ko rito. Pero totoo lang, isipin mo, $1,000 ang sinasahod mo sa isang linggo. Ay nako, masarap mag-ipon dito sa lugar. Saka ito, depende to sa sa lugar. Kasi baka sabihin nyo naman, hindi naman ganyan yung mahal pa rin ng mga cost of living. Dito kasi sa Brandon City, sa Manitoba, iba yung cost of living dito. Pababa lang, hindi yung katulad ng pagka nasa mga big cities ka like Toronto, Vancouver, lagi ko na sinasabi to, sa may Ontario, ganyan. Hindi masyadong rito, magastos. Kung gusto mong, sabi ko nga sa mga kasama ko pag nag-iinuman kami, ang rito sa Brandon, ang positive side ng Brandon, simpleng pamumuhay lang. Simpleng pamumuhay, tapos kung gusto mo mag-ipon, madali rito kasi wala kang masyadong gagastusin wala kang masyadong gagalaan, wala kang masyadong yun nga lang, yung downside na rin yun na medyo malungkot yung buhay mo, pero nasa iyo naman yun 'di ba? Kung gusto mo lang mag-ipon, dito ka na lang. Tapos kung gusto mong gumastos, pumunta ka ng Winnipeg. Yung Winnipeg dito 2 hours away lang dito. Marami na ring mga marami na ring mga pwedeng gawin dun sa Winnipeg. Kung gusto mong mag-enjoy, 'di ba? Ang pagdating dito ng aking pamilya, yan ang una naming gagawin. Maggala-gala dito sa may Winnipeg kasi may mga tropa tayo na nasa Winnipeg bibisitahin natin, no? Sila Maria, pupunta namin kayo diyan, ready lang kayo. Yung ka-opisina namin dati na unang mag Canada, nandiyan lang siya sa Winnipeg. Best friend ng ng asawa ko yun. Kaya pupuntahan namin lahat ng mga kakilala namin dito sa malapit sa amin, pupuntahan namin. Saka gala-gala na rin. Tapos itong si Yorme, nagbabalak yung ice maze. Nasa Guinness daw yun, ice maze ng Winnipeg. So subukan naming galaan pagka mga susunod na weekend, no? Yun lang. Mga simpleng update lang tayo dito nga pala.
Yung sinasabi ko na meron parating na mga galing Pilipinas na butcher, mga sa staff house, papadala ng staff house dito sa Maple Leaf. 10 sila, 10 ba 11? 10 sila lahat. Itong January 21 ang alis nila sa Pilipinas. Kaya at least may mga bagong Pilipino na naman dito sa para sa mga sa mga bagong parating, galingan nyo ha. Pakita nyo yung tatag ng Pilipino, saka huwag kayo ma-intimidate sa mga sa mga ibang lahi. Kasi minsan yung mga ibang lahi hindi naman nambubuli, kaya nang kayo, parang medyo matatakot ka sa kanila kasi ang lalaki, tapos hindi sila approachable na pagka yung hindi mo sila kakilala pa. Ngayon kasi nabibiro ko na sila yung mga Ukrainian na malalaki. Who are you? Pero mga biruan lang. Kasi ipapakita niyo sa kanila na kaya niyo yung trabaho. Dun nila kayo ma-recognize na as a peer. Kumbaga magigain mo yung respect nila pagka nakita nila na yung ginagawa nila kaya mo rin, no? Na hindi kayong lalembot-lembot lang sa trabaho. Maganda rin pagka makakabiruin mo na sila, mga malalaki tao. Minsan tutulak-tulak mo na lang, bibiruin mo sila. Parang iba rin yung pakiramdam na nakakausap mo ng parang kapantay mo yung mga ibang lahi. Well, yun lang. Para lang ang tagal ko nang walang video. Hindi ako kasi nagsasagaran nga kami ng overtime dito sa trabaho ngayon kasi nga itong winter season maraming overtime. Kasi pagka bumalik na naman ng summer, wala na naman kaming overtime, balik na naman sa maliit na sahod, kaya sinasagad-sagad na namin 'yan. Yun lang, yung sa mga nanghihingi ng CV sa reviewers, kakapadala ko na dito sa aking FB page. Kung gusto nyo manghingi, message nyo lang ako sa aking FB page saka sa WhatsApp. Yung sa WhatsApp ngayon ko palang sasagutin, no? Hindi ko kasi masyadong nasisilip kaya medyo busy tayo, no? Sige na, yun lang. Like, share, subscribe, yung mga ganun, alam nyo na yun. Sige na, paalam.